I'm Kurt Benceseso. Okay. Sir Kurt, ilan taon na po kayo? 24 na po. 24 years old. So, taga saan po si Sir Kurt? Taga Sampaloc, Manila. Okay. Taga Sampaloc, Manila. So, ano po yung background niyo po right now? I'm working sa government, sa DICT. Okay. So, pero before po kayo mag-work, saan po kayo nag-aral? Dito sa UP Diliman. Okay, UP Diliman. So, ano po yung naging course po natin sa UP Diliman? This is Gerald Rabsing, ang sure ball na negosyante. Kung nagawa ko, mas magagawa mo. So right now, nandito tayo ngayon sa UP Diliman campus and nandito tayo sa may University Hotel. And ang good news, meron tayong isang na-meet. Accidentally, nag-ask lang tayo sa kanya ng mga simpleng katanungan and right now, napaka-approachable dahil talagang sumama siya sa ating gagawing video for today. So anyway, pakilala ko sa inyo, nandito si Sir. Hello po. I'm Kurt Benceseso. Okay, Sir Kurt, ilan taon na po kayo? 24 na po. 24 years old. So, taga saan po si Sir Kurt? Taga Sampaloc, Manila. Okay, taga Sampaloc, Manila. So, ano po yung background niyo po right now? I'm working sa government, sa DICT. Okay, so, pero before po kayo mag-work, saan po kayo nag-aral? Dito sa UP Diliman. Okay, UP Diliman. So, ano po yung naging course po natin sa UP Diliman? Bachelor of Public Administration. Ilang years po yan? 4 years lang po. Okay, so 4 years. So, si Sir Kurt, nag-aaral sa UP Diliman right now. He is working na dito sa DICT. DICT. So, Sir Kurt, meron lang ako mga simpleng katanungan. Perfect kasi yung question ko sa'yo dahil as of now, ay nag-work ka na. Unang tanong, nung nag-start ka ba sa iyong pagtatrabaho, ano yung naging mission mo sa buhay? Siguro short-term goal or mission ko is just to earn for myself, like, para madagdagan yung savings ko. Kasi, syempre wala nang pasok, so wala na ring baon. Yes, So, kailangan exactly. ko maghanap ng work para meron pa ring income na pumapasok. So, Okay. yun po. So, naiisip mo ba sa sarili mo na yung work mo right now is nakikita mo ba yung future mo? For sure naman, kasi as a graduate ng public administration, Mhm. talagang yung path namin ay papunta sa government. So, right now, I'm working sa government and chinecheck ko pa rin yung mga options ko if gusto ko ba talaga sa government or Yes. mag-private sector. Pero since maaga pa naman, like bata pa naman ako, una kong tinry yung government. Yes. So, kumusta naman? Ilang taon ka na diyan? Nagsimula ako nung September, so So, going 1 year. going 1 year. Okay. Kumusta ang experience? Kumusta ang community? Talagang maswerte ako sa DICT kasi first work ko to and nakahanap agad ako ng maayos na environment, working environment. Yung mga workmates ko ngayon, hindi sila toxic. Talagang Yes. makakasundo mo sila work-wise and also yung personality nila. And ayun, kaya nakapag-stay din ako ng matagal. Okay, so in short, maganda yung panimula Yep. ninyo sa inyong work right now. Ano yung nakikita mo sa buhay mo 5 years from now? 5 years from now, I for sure nasa law school na ako. Kasi plano ko mag-pursue ng law school in the near future. Wow. So, baka 5 years from now, baka nag-review na ako for bar exam. I Wow. don't know. So in short, isa sa mga goal mo ay maging lawyer. Abogado, yes, lawyer. Yes, okay. So ibig sabihin is mag-aaral ka pa For After- 4 years pa. another 4 years. Mm-mm. So anyway, Sir Kurt, Yes, po. kung yun ang gusto mo in the near future, sa pagpalagay mo ba ay ano yung magiging way mo para mas ma-achieve mo ito ng mas mabilis or meron ka bang mga paraan para makuha itong goals mo? Ngayon, yung plano ko kasi mag-working student. Mhm. So, habang nagtatrabaho sa DICT, ng 8 to 5, then after, maglo-law school. So, feeling ko wala namang shortcuts with it. Kailangan lang talaga na meron kang time management na mabalance mo, para mabalance mo yung dalawa, working while also studying ng law school. So, siguro tiyaga lang talaga yung magagawa mo and dedication sa ginagawa mo.
para magpatuloy. Feeling ko yun lang. Willing to learn and willing na mag-take ng risk For sure. for that moment. Okay. So anyway, Sir Kurt, meron akong at least one question sa'yo. May hilig ka ba sa movie? Or meron ka ba mga movie na napapanood? Mahilig naman. Mahilig naman. So ano yung isang movie na napanood mo na sa tingin mo meron kang nakuwang learning about buhay, about sa life? Meron ka ba naaalala? Ang hirap naman ito. Kasi hirap masyado naman. On the spot question, no? Siguro, yung last ko na lang naalala na napanood ko ay Past Lives. Ang natutunan ko, maganda yung movie na yung panoorin. Natutunan ko na kailangan mong i-weigh yung options mo between yung personal growth and yung connection mo with other people. Like, lalo na ngayon for me na pasok ng law school in the future, kailangan kong malaman ko ano yung priorities ko. Yes. Yung sarili ko ba, personal growth, or yung career ba, love life, ganon. Ayun, siguro kailangan mo lang na, ang natutunan ko, kailangan mo lang talaga na i-list down yung mga priorities mo and tandaan mo yon kasi yun yung mag-guide sa'yo sa kahit anong decision na gawin mo. You will always go back to kung ano ba yung priorities mo sa buhay and gusto mo ma-achieve. Korean movie siya. Korean movie. Pero English, Korean yung language niya. Wow. Yan, maganda yung movie na yun. Yung director niya ay yung director ng Everything Everywhere All at Once. Okay. Anyway, Sir Kurt, maraming salamat sa time na binigay mo at sa munting oras na meron ka na kahit papaano. First time natin mag-meet, nabigyan mo ako ng extra time for the simple content for today. And I hope na magkita tayo soon sa mga susunod na mga araw dito sa UP campus. And I hope na magkaroon tayo ng mas magandang community pa nakasunod in the near future. So thank you, Sir Kurt. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye. God Good bless. luck. Bye-bye.